Hello guys! Welcome sa Nax TV. Another episode na naman tungkol sa pag-arowana. As you can see from the intro, yung arowana natin ay may drop eye. So ang i-discuss natin ngayon is kung paano or ano yung mga possible ways para makorek nyo yung drop eye sa arowana nyo. So nakagawa na ako ng video dati. Ang diniscuss ko is yung mga possible reason, no? Kung paano or ano yung nagiging cause ng drop eye. Sa episode na to, ang i-discuss natin is more of kung paano siya makokorek. By the way guys, kung mapapansin nyo, first time tong gagamitin ko si Starscream sa background natin. So simulan na natin guys. First on the list, popular to na i-comment sa mga arrow group, no, na kapag may drop eye daw, lagyan daw ng ping-pong ball yung inyong tank para raw meron titingnan yung arowana pataas. Actually, hindi to totoo, no? Possible pa maging matatakutin yung arowana nyo kasi meron gumagalaw-galaw nga na foreign object dun sa tank niya. So, hindi to effective guys. Huwag nyo na tong gawin. Second on the list, which is natural way, no? Marami akong naririnig na kapag binalik daw sa pond, bumabalik din yung natural na position ng mga mata. So, nag-upright ulit yung mga mata, hindi na nakatingin sa ibaba. Ang problema lang sa method na to, hindi naman lahat ng nag-arowana or most of the time, yung mga nag-arowana ay wala namang pond. And kapag nilagay mo na sa pond, usually, doon mo na rin sila palalakihin, no? So, ang arowana kasi more of ma-appreciate mo siya side view, no? Kapag nasa tank. Kapag nasa pond, syempre ang makikita mo yung likod ng arowana. So, it actually defeats the purpose na mag-arowana ka. Pero, yun nga, no? Yung mga nakapond, o-observe nila, bumabalik nga yung natural position ng mata ng arowana nila. Third on the list, popular din and ina-advise ko rin to sa mga merong may drop eye, no? Yung nilalagyan nila ng cover, yung front nung tank nila, pati yung side, para to simulate yung pond, no? Ang mangyayari, yung arowana nyo is titingin lang dun sa taas. So, wag nyo takpan yung taas para yun lang ang meron siyang nakikita, no? Dun lang siya titingin sa taas. That way, nako-correct daw yung vision ng arowana. Ang problema sa method na to, once na nakorek na, sometimes or madalas, babalik na naman daw yung pagka-drop eye. So, ang ginagawa is tatakpan nyo ulit yung tank nyo. So, somehow, kaya nga kayo nag-arowana para mag-enjoy kayo sa pagtingin sa arowana. No? Kung ito yung method na gagawin nyo, yun nga lang paulit-ulit. Recurring yung drop eye ng arowana. So, tsatsagain nyo. And last but not the least is yung surgery. So dito tayo magfo-focus kasi ako mismo ang naka-experience na dito. So kung nakita nyo nga yung example kanina, no? I was given the privilege na i-surgery ang arowana na yan. So binigyan ako ng go signal ni Steven, which is siya rin yung nagturo sa akin kung paano mag-surgery ng drop eye. By the way, kung di nyo kilala si Steven, siya lang naman yung reason kung bakit nagkakaroon tayo ng 88 Red Gallery dito sa Pilipinas. Of course, thank you na rin kay Randy Suwandi. Siya yung owner naman ng 88 Red sa Indonesia. Latest achievement ni Steven was last year, December ata yun, wherein nanalo yung isda niya, no? As you can see dyan sa screen. ACI Junior Cup. So,
grand champion yung isda niya dyan. So, mabalik tayo, no? Itong surgery, tinuruan nga ako ni Steven para makorek yung drop eye nitong arowana natin. So, ginawa ko yan. And ito yung naging result. So, after nung surgery, makikita nyo, upright na ulit or normal na ulit yung position ng mata ng arowana. So, ako mismo na-amaze dun sa nangyari no, after nung surgery. So, it's possible pala na maibalik yung normal position ng mata. Ngayon, kaya ako pinakita tong video na to or kaya ako ginawa tong video na to is not to encourage you na mag-drop eye surgery sa arowana nyo. For the reason na, number one, kailangan nga merong magturo sa inyo. It's not something na nakita nyo lang, magagawa nyo na. So, hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa kasi ayoko naman na gayahin nyo. Second, yung procedure, hindi yan something na kahit alam nyo kung paano gawin or nakita nyo na kung paano gawin, magagawa nyo na agad-agad. So, ako mismo, may nagtuturo na sa akin, ilang beses din ako nag-attempt. So, practice. Kailangan ng practice para ma-perfect nyo yung procedure ng drop eye correction. And last but not the least, of course, may risk, no? Pag ginawa nyo yung surgery, may risk na mabulag or mamatay yung arowana nyo. Kaya, dinidiscourage ko kayo na mag-surgery sa arowana nyo. Again, kaya ako ginawa tong video na to is para lang maging aware kayo sa mga possible cure or possible ways kung paano makokorek yung drop eye sa arowana. Hopefully, meron kayong natutunan sa video na to. Once again, thank you for watching. Please make sure to subscribe, pa-like, and share.